Hi, I'm Eliza Erica Villalaba. I am currently 25 years old. Working ako ngayon as a sped therapist. It was around 2021 when my brother and my sister passed away. Yung brother ko, si Kuya Ian, siya yung eldest namin. And then yung si Ate Check, siya yung second batch. I think what I love the most about my siblings, yung kuya ko, si Kuya Ian. Siya yung happy-go-lucky sa akin, sa mga kapatid. Siya yung always nakahangiti, na huge heart out, stuff. Yung iba kasi sa amin, ako, I'm so serious, so siya yung parang nagpapabrighten up sa akin. I remember nung bata ako, siya laging may pasalubong sa akin na candies. And then si Ate Chef, nung una, actually, nung growing up, ayoko sa kanya. Nung growing up, sinusumpa ako siya. Kasi makulit ako ng bata. So siya yung palaging namamalo sa akin, gano'n yung squat ka dyan kasi makulit. But nung I grew up, naging lost naman kami kasi of course, growing up you understand na kaya ako nag-discipline na nun. And then, my family was quite strict with. So siya yung lagi ko mahatapan kaya mami na hayaan niya si Eliza kung gusto din gawin yan. And then she actually offered me for it. Na ganito, kapag nag-graduate ako, nakapag-nursing na si ate, ako na yung bahala sa apartment mo, alis ka na sa atin para makapundag ka na ng night. During the pandemic, actually kasi, yung kuya ko, he lived sa first floor ng umahin namin, sa biggest family. During the pandemic, actually, may quite resentment ako sa kuya ko. Kasi, palabalikan na yung kuya ko. So, I was getting frustrated na it's COVID time. Yung mga restriction na, diba? Tapos siya, in-invite na ba yung mga tropa niya? Actually, feeling ko kaya siya nagka-COVID kasi naman, lagi ko siyang pinapagalitan na kalagi yung first wedding na alam mo COVID. But other than that, okay naman kami. For Ate Che, we were in a very good terms naman during the pandemic. Minsan lumibisik-bisik ako sa kanila. Hindi ko siya masyadong nakakabantay during that time kasi mag-board exam siya. Ang naging problem talaga sa kanya kasi may asthma na siya prior to that. So, severe asthma yung kanya from time to time. Talaga, before, meron pa kaming mga oxygen tank. Kahit na wala pong COVID noon, meron kaming mga oxygen tank. Kasi ganun kalala yung asthma niya. And then yung kuya ko, nagsimulang sumama yung pakiramdam niya hanggang sa nag-uubo-ubo siya. Tapos lumalala yung ubo niya. Ganun. Ang nangyari noon, hindi sila pinapaakyat yung mami. Doon lang sila sa first floor, tapos ako di rin ako bumababa. So yun yung naging setup nun. I don't know why hindi namin nasa isip na lang it's probably COVID. Kasi sakitin yung family namin. So, nasa isip na namin na baka ubo lang, gano'n. Pero tinanong din kasi ni mami si kuya na papacheck up na tayo, ganyan. Yung kuya ko, very, siya talaga, kumisis. I think that went on for siguro 1 week. And then dumating yung ate ko. Immediately siguro 3 days, 5 days, or so. Ayun, nagsimula na din siyang umubo-ubo. A week after nun, ayun na yung I woke up to sleeping na nun. Ayun na. Yung na si kuya, inisip. Yung ate check ko, yung bumaba to check on him, since siya yung may medis doon. Siya nagkawin niya, sabi niya, wala na, inato kami si kuya. And then I think at that point, habang umiyak si mami, piling ko siguro nagsaspiral na siguro si ate if meron na din siya. Kasi after nun, lumala na din yung kanya. Medyo mabilis for her. Nalabas na agad yung oxygen tank, ganda, tapos hindi na daw siya makahinan. Tapos sinugod na lang siya sa hospital. So 3 days after namin ma-discover na wala na si kuya. The night before, nagising ako. Actually, kaya ako medyo nagbinibig yung sarili ko with that. Kasi nagising ako, super lakas ng ubo ni kuya.
Tapos ako, medyo may maldita kasi ako. So, during that time, parang gising pa ako. Ilang oras na ako nakatulog kasi gumagawa ako ng schoolwork. Tapos, tinulog ko lang. So, nagsing ako nung isang malakas niya na upo. Tapos, natulog na lang ako. Tapos, ayun, pagising ko, sumisigaw si Mami sa amin. Sinashout niya na, ano, Erika, si kuya mo, check, something like that. Tapos, so ako, I was quite distraught na, ano nangyayari sa labas? Tumayo ako. And then, paglabas ko si Mami, nagkikilata doon sa stairs namin. Tapos hindi siya makaingat. So, dinagawa ko siya umakyat. Tapos sabi ko, ano bang nangyayari, May? Tapos sabi niya, yung kuya mo. Tapos hindi siya makapagsalita ng ayos. Tapos sabi niya, Che, tingnan niyo yung kuya mo, please. So, si ate, medyo masama na yung pakiramdam niya that time. So, medyo siya sa hiningatan dahil siyang bumaba. And then, ako, hawak ko lang si Mami. Binibigyan ko siya ng tubig. Na din umakit si ate. Tapos, ayun, kinonfirm niya na wala na. I think during that time, sobrang hindi ko pa napaprocess. Like, I was sick. And then, nagpahanap siya ng pwedeng tumulong kay kuya na ilabas ng hospital. And then they called for an ambulance. Nung maging ambulance, I think nag-start siya mag-singin na nung nakita ko na binuhat na si kuya lang sa may infirmary ng hospital. And then, even during that time, wala ko siyang pinaka-uwi sa box na ang dami ko kong gagawin. Wait lang. Kasi ang nasa isip ko na ang dami kong pinline si Mami na wakadiwakal doon sa taas. Kailangan ko silang i-comfort sila ate yung mga bata. Paano ko i-explain sa mga bata. And then, that time nag-fully closed off ako. Ang nangyari nun after na nang alala ko lang, napofocus ako kay ate. Kasi masama ko yung pakiramdam niya. And then, yung third day, sabi sa akin ni ate, pwede mo ba akong bilan ng Jollibee? Katong nagtutong ako, di ko kung bakit. So, binilang ko na siya. So, sabi niya, ayaw niya daw ng candy. So, binigyan ko na ng 4 na yung burger. And then, after na di na siya makahiran, sinugod na namin siya sa hospital. Rather sa hospital. And then, it was, gano'ng tagal ba siya nag-stay sa hospital? Siguro mga 1 week. And then, I remember, hindi ako I have BPD, borderline personality disorder. So, during that time, kapag kasi may BPD ka, you feel everything 200%. So, at that time, ang nasa isip ko, hindi ko kaya, hindi ko offer na mag-breakdown sa nangyayari. Kasi kung ang dami na nilang gastos, sabihin na natin yung hospital ni ate, yung gamot ni ate, yung pangburot kay kuya. Kung mawawala yung scholarship ko, isang ba yung nadadagdag sa kailangan namin gastusin? Hindi ko afford, kailangan ko mag-focus. The last chat ni ate was na parang hindi daw maganda yung result niya. Tapos sabi niya, siguro naman, kakayanin ko to na. I think a day or 2 after that, I woke up to the news na wala na daw si ate. Hindi na daw kita ko niya. 2 weeks yung naging pagitan nila ni kuya. So, what that means, sobra akong libang-liba. I remember na usually with Filipino families, we come together in tragedy. Ako, I could not. So, I shut myself away from them. Na parang sobrang bigat for me. Parang sobrang unfair na pagkawala ni Kuya sumunod agad si ate. Tapos may school break ko. It was so hilarious for me that time. I was thankful na meron akong mga prof na super kind during that time. I remember may isa akong prof na nung nalaman niya na natuwan ba to may siblings sa passed away, sabi niya, you know what, Eliza, mag-step away ka na. Do what you can for you and your family. Ako na bahala. Tapos sobrang laki yung sa akin. Breakdown na parang, parang
Oo nga, bakit ko ba na iniisip yung sarili ko? Ang naging coping mechanism ko during that time, hindi ko talaga siya nakita. I think this is the first time actually na inunpack ko siya. Kasi ang nasa isip ko noon was deadline after nito may deadline. After nito may deadline. And throughout all that, hindi ako nakikihalumi dito sa pag-uulan. Totally binlaan ko siya. Talagang kaya ako ng kahit takeover eh. Kaya when I was asked to do this interview, actually, sabi ko, nakasarado yung box niyan eh. So, kaya ko lang siya in-open. Tuwing naiisip ko sila na, actually, kahit yung pagbisibisita sa kontor nila, especially yung mga nakaraan na get anniversary, mga das, never. I only saw them no burial, and then after nun, hindi ko sila nakikita. Ever. Kasi hindi ko parang mag-grasp na wala talaga sila. Parang sa isip ko, somewhere lang sila. Nandun lang sila sa tabi-tabi. Kay kuya, siguro, pagkakalitan ko muna siya. May bagdi, alam mo. So, pagkakalitan ko siya, kasi hindi ka nakinig sa akin eh. Kung nakinig ka sa akin sa mga protection measures, sana nandito ka, sana pumunta tayo. Yung mga anak mo, sana may papa pa. And then after that, magsusuri ako na. Sorry, kasi feeling ko kung nung nagising ako, tapos pinapa ako siya. Siguro nasugod pa namin siya sa hospital. I would say sorry na I didn't try hard enough to bond with him. For ate, to be honest, kay ate Che, sa kanya ako sobrang natulog. Because siya yung lagi nagtatanggol for him. So, narinig niya ako, ay magpapamarinig. Tell her na namiss ko siya ng sobra. Kayanin naman namin yung wala siya. Pwede na siyang maghinga. Pwede na siyang mag-alala sa amin. Sana may mga siyang jowa sa lahat. Ayoko sana yun pa. Since siya yung sobrang mapagmahal sa misis and nephews, I feel unfair na yung akin. Hindi niya mabibig. Never na magkaroon ako ng kid. Hindi niya mararanasan yung love ni Tita Che. Kasi grabe magmahal sa ate sa mga bata. So, narinig niya ako, sana in a way, I believe na she'd be there para sa magiging kid ko. Mararamdaman pa din niya yun ng Tita Che. Meron ko nakita before na yung grief daw, hindi siya lumiliit. Yung jar containing yung grief mo, yun lang yung lumalaki kahit pa paano. Ang na-realize ko sa grief will never ever be the same once you experience true grief. Yung part sa'yo na mawawala. And that's gonna be able to may nabasa ko before na grief is the proof of true love. Kasi kung hindi mo mahal yung tao, hindi ka ma-experience ng grief. But at the same time, hanggat mahal mo yung tao, merong grief. So, hindi mawala yung love ko sa siblings ko. And that means carrying that grief. So, choosing to love them means choosing grief. So, kailangan ko siya lagi i-battle through it. Grief won't ever leave you. Nag-iiba lang yung form niya from time to time.